Hello guys, dito kami ngayon sa Wildlife. Sasagutin natin yung isa sa tanong na binanggit ko sa vlog. Yung mga DXN member or distributor, libo-libo yung ginagastos nila, pinamimili nila, but still, hindi sila nakaka-receive ng rebates man lang or e-point or cheque. May qualification kasi para yung tao or yung member magkaroon ng rebates. Ano ba yung qualification para magka-rebates? Meron pala nun. Kailangan every 1 month makaipon sila ng accumulated 1,000 points. So ibig sabihin, sa loob ng isang buwan, kailangan 1,000 points yung maipon para magkaroon ka ng rebates. It means pag kulang, like for example, nakapamili ka ng, sabi natin, libo-libo. Like for example, mag-sample tayo. Di ba yung 12 grams na kape sa member, 180. Kino-compute ko guys . So kung maka 27 na bag ka nun, hindi mo man siya isang bilihan, sabi natin, sa umpisa, 10, sa ikalawang bili mo, 10 uli, sa ikatlo, 7 na lang, kasi yun lang yung kailangan mo. Let's say for example, lumabot sa total 4,860 pesos yung napamili mo sa loob ng isang buwan. Medyo malaki yun. Tapos, kaya pala wala kang rebates kasi kulang yung points mo kasi computing ko yung isang bag ng kape na 12 grams, 36 points. So, times 27, 972 points lang siya guys. So, talagang kahit na libo-libo pa yung gastusin mo sa pamamili mo sa DXN pala, talagang hindi ka magkaka-rebates, no? Kaya isa yun sa importanteng dapat malaman ng isang DXN member. Kaya I encourage na lumalo ng seminars or magtanong kayo sa mga business partners or uplines po ninyo. The same time, ano pa ba? So, kung sakali mang hindi kape yung pinamimili nyo, siguro mag-sample tayo ng iba pang product na ilan yung bibilin mo para makapag 1,000 points ka. Spirulina. Yun. Yung spirulina, kung di ako nagkakamali, 375 isa. So, kung bibili ka ng 8 nun, 3,000 pesos yung gagastusin mo. Ang tanong, doon ba sa 8 bote ng spirulina 30, may 1,000 points ka na ba nun? Check natin na. Kasi ang point value nun is 125. Ayan na, makukit ko. Times 8. Yun, eksakto, 1,000 points. So it means, kailangan aware kayo guys doon sa mga pinamimili nyo kung ilan yung point value niya. Kasi hindi pare-pares yung presyo. Merong produkto na hindi aabot ng 4,000 yung pinamili mo, pero may 1,000 points ka na. Ang isa sa pinakamahal talaga yung kape, no? Totoo. Like for example, yung spirulina nga, kinumpute ko, 125 point value, 8 piraso, no? 1,000 points ka na. Tapos kung aalamin mo kung magkano yung presyo, no? 3,000 pesos lang. Yung kape, nasa 4,800 na kanina, 900. Hindi pa rin 1,000. Hindi pa 1,000 points eh. Pero ang ang ganda naman ng ang pinili mo is yung mga product na like kape. Mas malaki naman kasi yun pag kinonvert sa cash. Ayun. Kinagandahan doon pala, yung sa binabanggit niya, bukod sa yung point value kasi kahit hindi mo computein bago ka bumili kasi makikita mo naman sa resibo kung ilan yung point value na kumbaga i-total mo na lang makikita mo yun kaya every bili mo sa loob ng isang buwan na yun itabi mo yung mga resibo tapos makikita mo doon kung ilan yung mga point value na napamili mo. Pag na-total mo 1,000 points, kung okay ka na doon, walang problema. Pero yung binabanggit ni partner Ruby o no, asawa ko tungkol sa mas malaki yung magiging rebates mo kapag kakape yung binili mo kasi magkakaiba yung sale value nung mga products. So yung sale value, yun yung kino-convert sa cash. So the more na mas malaki yung sale value ng produkto, pag kinonvert sa cash, mas malaki yung magiging rebates mo. Like for example, ako umaabot ng 10,000 to 11,000 yung rebates namin, gumagamit kami ng product, laking tipid. So baka magtanong kayo bakit ganun, kasi Personal use. bukod sa personal use, kasi may tatlong paraan para dumami yung rebates mo sa DXN . Gumamit ka, magbenta ka, or
mag-sponsor ka. Ibig sabihin, Sure. ituro mo sa tao yung benepisyo ng produkto at kung paano kumikita. So, wag mo siyang gawing mag-isa. Ang gawin mo, mag-encourage ka ng tao kung paano gagawin yung produkto at ano yung benepisyo ng negosyo. At napakaganda niya kung sakali mang magkaroon ka ng mga kasama. Like for example, bigyan ko na sample. Mm. Para siyang franchising eh. Halimbawa, kung ikaw ginagawa mo yung negosyo, gumagamit ka ng produkto, naka 1,000 points ka, may rebate, hindi may kita. Mm. Ngayon, pag nagbebenta ka pa, madadagdagan yung points mo at meron kang tubo. Ngayon, sabihin natin kumikita ka na 10,000 doon sa paggamit mo at pagbebenta mo ng produkto kasi may puntos. Ngayon, kapag ikaw naghanap ka ng business partners mo Mm. na parang ang mangyayari is magkakaroon ka ng another branch na yung sistemang ginagawa mo is gumagamit, nagbebenta, tapos nag-i-sponsor. So yung tao or yung business partner na nadagdag doon sa grupo mo, makakatulong siya para mag-earn ka ng income. O sabihin natin kumikita ka ng 10,000 at sa dami ng mga produktong ginamit niya at ibinenta niya, Mm. so maraming points yung papasok. So yung points niya, counted din yun sa account mo. So meron ka ring income doon. Eh kung sobrang laki din at kumita rin siya ng another, yung points na naipon niya nung kinonvert sa cash, nagkaroon ka rin ng another 10,000. So 20,000 na in total. So ngayon ang gagawin mo na lang, pararamihin mo yung mga taong magiging parang franchise branch mo para dumami yung income mo. Kasi yung iba nagtataka, tagal ko na sa DXN, gumagamit ako, nagbebenta ako, pero bakit hindi kagaya nung iba na Malaki yung income. malaki yung income? Kasi parang isipin mo, parang hindi naman ata totoo yung sinasabi nilang pwede kang kumita ng malaki dito eh. So yun yung sikreto, mag-branch out ka, magdagdag ka ng mga business partner o katuwang na lumilikha ng points. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Yes.